yun, guys. Ito na tayo. Morning! Yan, bago tayo mag-harvest mamaya, text ko lang naman yung mga alaga namin na magkukulit. Yan, oh. Ayan. Hindi sila kakulit, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, diba? Meron pa kami dito. Yan mo. Yan, guys, oh. Diba? Meron pa kami alaga dyan. Yan, unahin. Papahinga. So, yan, pupunta tayo. Pupunta na tayo sa taas. Ayun siya. Yun. Yung pupuntahan natin. Bye-bye. Same routine. Ito na ulit tayo ng second floor. Second floor ay sa bahay lang. Ang bahay ng lola, old. Ayan mo. Sinuunang bahay to. Oh. Tingnan nyo, yun yung bahay ng lola. Mga lola. So yan. Tadaan na tayo sa mahiwagang pinto. Uy. You know. Oh, diba? Diliman na naman. So yun, guys. Ito na. Okay, it's Saturday. It's harvest time. Mamaya pa tayo namang after lunch magka-harvest. Ano? Ayan. Okay. So, pwede mamayang hapon. So, nga lang yun. Yung iba talaga, sabi na naman. Yung lettuce natin, leggy siya. We say leggy. Matataas. Parang matataas yung lettuce natin. Hindi yun nakikita sa normal na yung maliit lang. Hindi mahaba yung stem. Yung lettuce kasi natin leggy. So, ibig sabihin yan, hindi naman siya sa hindi naman siya sa matagal na o same na rin yung day kasi 25 days. After nyo na mailagay dito, bibilang na kayo 25 days para sa harvest time. So, sakto siya sa days. Kasi December eh. Halos second week in December siya na itanim. Saan ang date na ngayon? First week. Diba? Second week. Diba? Almost 25 days na siya. 25 to 30 days talaga yung harvest time. So ngayon, nagkaroon tayo ng problema kasi sa pool talaga, leggy yung mga lettuce natin. Kaya magtataka kayo bakit mahaba. Kasi siya ay leggy. Kasi mayroon kami, kasi trial and error to eh. Yung lettuce. Pero sa mga buyer natin, bakit nagtataka kayo, bakit din may mapait, merong hindi. Hindi din kasi natin mapipili kung magiging mapait o hindi yung lettuce. Pero sabi naman natin, one of the characteristic naman ng lettuce natin ay meron talagang mapapait. That is the one thing. Pero hindi naman natin maiiwasan na hindi papait siya kasi same naman, wala naman tayong magagawa dyan. Pero isa din kasi sa maganda din sa talagang characteristic niya is merong talagang mapait na lettuce yung part niya. Hindi naman halos lahat mo pait yan, pero may pait talaga. May ibang part talaga. So hindi naman natin pwedeng tikman yung lettuce kung mapait o hindi bago natin i-deliver. So yan talaga yung tubo niya. So ngayon, trial and error tayo. So nanood ulit tayo ng YouTube ng video sa mga nag-hydroponics kung paano ba natin malilimit o iiwasan yung mga mapapait na lettuce. So yung mga pait na lettuce, so mag-experiment kami ulit, try and error ulit to kasi magdadagdag ulit kami ng mga solution o yung mga nutrients kasi maglalagay tayo ng pH yung pang pH down kasi yung tubig kasi may acidity na tinatawag. So baka yun din yung tingnan din natin kasi alam ko yun yung reason bakit naglelege yung aming mga tanim, humahaba, hindi siya yung punggok talaga na talagang maliliit lang.
So, tatry maglagay ng pang pH down. So, yun daw yung yun talaga yung reason bakit kinukulang din, bakit nagle-leggy, hindi nagiging maayos. Yung iba kasi mga payat, leggy. Pero yung mga dahon, okay naman. So, mapapakinabangan pa rin, makakain pa rin naman natin yung mga lettuce. So, yun nga lang, gusto lang namin maging perfect yung ating lettuce. Yung tanim. So, dun sa mga customer, sa mga bumibili po sa amin. So, humingi din kami ng pasensya. Siyempre, sa amin kasi ito ay trial and error talaga. So, willing naman po kami sa mga comments and mga suggestion nyo sa amin para ma-perfect natin, para maging maganda yung tubo, yung aming production ng lettuce. Kasi hindi naman kami ganun ka-expert sa pagtatanim. So, trial and error lang din to. So, gusto lang din namin na i-try, at the same time mabigyan ng maganda, siyempre maganda at saka productive at mga with the quality na lettuce. So yun, gusto din na namin na pagkatapos ng harvest namin ito lahat, ang gagawin na namin dito, mag-stop muna kami, tapos try and error, magtatanim ulit kami, and yun, with the solution ulit, nood kami video, lalagyan na namin panibagong pH down, tungkol sa nutrients and yung mga strategies, i-apply ulit din namin doon sa mga ibang mga ginagawa nila. So, kuha lang kami ng mga tips para dun sa mga lettuce natin para maging perfect siya. Para naman po yung mga customer natin maging satisfied dun sa kanilang binibiling lettuce sa amin. So, yun, humingi din kami ng pasensya. Sorry po sa mga inconvenience dun sa mga nakakain yung mapapait na lettuce. At syempre, minsan siguro nag-overdue o nagsobra kami sa araw, o baka iba sobra daw, baka daw nagtataka sila bakit sobrang haba na, baka matanda na. Hindi, pero leggy po kasi yung lettuce. Inuulit ko po, leggy po yung lettuce. Hindi po siya, wala po kaming pH down nilagay. Yun po ay isa ding reason kung bakit nag-leggy is tatry and error pa rin po namin. Tatry po namin by the next batch po ulit namin. Baka po mag-perfect na namin na hindi maging leggy yung lettuce natin. So yun po. So thank you po sa pag-follow. Thank you din po sa pagbili, sa pag-support sa aming lettuce, sa hydroponics namin. And syempre pag-follow and like sa panonood ng video namin sa Sir Toots Vlog. Ayan. Sa page ko po yan. Nandun na po yung aking sariling Facebook yung ginagamit. So, masyadong yun. Di pa tayo. And, the rest, ito yung sunod dapat. Yan dapat yung sunod namin itatry. Pero, kasi nakita namin, ayan nakita namin na maglelege ulit siya. So, ayaw naman namin na so, baka dispose na namin itong mga tanim na to. So, kahit sobrang dami yan, kasi ililipat na siya. So, ngayon, napag-desisyon na namin, kahit ako, ayoko naman na magkaroon lang kami ng with the kumita lang kami. So totally hindi naman po talaga kami kumikita ng malaki sa lettuce. Actually parang 10 puhunan lang din. Kasi ang laki din naman ng gastos din namin. Magastos din siya, pero siyempre lalo na marami din, hindi na kayo isa-isahin. Siguro sa sunod na video, sasabihin ko sa inyo yung mga materials, yung mga expenses namin dito, paano nagsumpisa. So yun, dalaw visit lang kami. Then mamaya, harvest. So bigyan na lang namin ng kasi nagbaba kami ng presyo, 40 pesos na yung lettuce namin. Pero for the rest, siguro, with the quality na talaga ibibigay namin for the next time. And the rest talaga ayaw namin na makabenta lang. Gusto na namin mabigyan sa inyo ng yung talagang worth it do sa price na binigay namin sa lettuce nyo. Hindi naman sa binibigyan namin madami. Gusto na namin talaga masatisfied kayo do sa lettuce na binili nyo sa amin. So yun, thank you very much. Pagkalo mamaya sa mga umorder po kanina, kagabi, hanggang ngayon, mamaya po, makakaabot pa kayo. Order na kayo para maubos natin ito. At the same time, ayun po, nadamihan natin yung bigay sa inyo. Yun po yung namin, gusto namin. So, gusto namin ma-out muna to lahat para back to start ulit kami. Panibagong aral na ulit. So, umpisa ulit kami sa seedling and the rest, bagong strategy para po mabigyan namin kayo ng magandang lettuce na satisfied po kayo. So, yun.
Ayan. So, out namin to, didispose namin. Yan, mamaya. Then, ito yung mga recycle naman na coco pit. Yan. Ang gagawin po namin dyan is ilalaga. At the same time, ikakon ulit, sterilize ulit namin. Natatagtagin namin. Kasi recycle din lang kami. This time. So, follow ulit. And next mamaya sa video namin, follow nyo po ulit. Ano po, panorin po yung sunod na video pag deliver namin sa inyo. And good luck. See you po sa mga customer natin. Bye-bye!